inyo pong sumbong laging may aksyong katapat. Lahat ng reklamo at pagbubunyag, siguradong bibigyan ng solusyon. Dalitong Responde, mata ng mamamayan. Viral ngayon, motorcycle rider na nagsauli ng naiwang pera ng kanyang pasahero. Ating kilalanin. Napaka-honest po ng ating mga kapwa Pilipino. Opo, sir. Congratulations! Isang ina na naglalabada para may taguyod ang anak sa kabila ng putol niyang kaliwang paa, ating rerespondihan. Exclusive! Senior citizen na mag-asawa na nagtatrabaho pa rin bilang mga sapatero, ating nirespondihan. Malaking bagay po itong pagtulong nyo sa amin sa ngayon. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, isang motorcycle rider ang nagsauli ng malaking halaga ng pera na naiwan ng kanyang naging pasahero. At hindi sumagi sa kanyang isipan na angkinin ito. Ang nakabibilib niyang katapatan viral ngayon sa social media. Sino siya? Narito at inyo pong panoorin. Isang motorcycle rider ng isang sikat na motorcycle taxi services app sa bansa ang hinahangaan ngayon sa social media. Dahil ang rider na si Romel Villar nagsauli ng perang naiwan ng kanyang pasahero. Dumagsari ng mga netizen na nagparating ng kanilang paghanga kay Romel. Karamihan sa kanila ay sinaluduhan ang katapatan na kanyang ipinamalas at hindi nagpadala sa tukso. Ang iba naman ay nagsabing na sana'y dumami pa ang katulad niyang rider. At dahil sa kahanga-hanga niyang ginawa, agad naming hinanap si Romel para mas makilala pa siya. Dito sa Assumption Field sa lungsod ng Valenzuela namin siya natagpuan kasama ang kanyang pamilya. Kwento ni Romel, isang Vietnamese national ang pasaherong nakaiwan ng pera sa kanyang motor. Yung ano po, yung pera na yun po kasi na naiwan nung Vietnamese na yun, talagang hindi ko po talaga alam yan, sir, eh. Kasi pasahero ko lang po siya, eh. Ngayon, noon nga ho, yun nung pagka-drop off ko po sa kanya, di ko ho napansin yun na may bag pala siyang naiwan doon sa likod ng motor ko. Ipinakita sa atin Romel kung paano niya nadiskubre ang nasabing eco bag. Ganito, ito yung bag na to, yung ano, ganito kalaki yung bag niya. Tapos, yung pagbaba ko, kasi pagbaba ko, ganito lang na. Kaya hindi ko napansin yan na mayroong bag dyan. Kasi nandito lang naman sa harap ko yung tuhog-tuhog na kinakainan ko. Hindi ko napansin yan. Tapos, nung sasampa na ako sa motor, doon ko siya napansin. Yung bag na yun. Kanya na, pagtingin ko, yun nga, may laman pera. Kasi sinidip nyo? Sige, silipin nyo. Pagka ganun ko, nakabungad agad sa akin yung pera, nakabungad ka agad, binalumbong ko na po siya. Tapos nilagay ko na ho doon sa harap ng motor ko. Paano nilagay? Doon sa helmet ho, nakaganito ho yan. Nakaganyan siya. Yan, ginanyan ko na siya. Nakasabit na ho dito yung helmet sa harap ng motor Doon ko. sa extra helmet? Opo, doon sa extra helmet. Yung helmet ng pasahero ko. Doon po opo. Tapos umuwi na ho ako. Ganun po ang nangyari nun. Kasi yung ganyan, nakaganyan ho siya talaga oh. Swerte nga ho talaga, hindi Nung napansin ko na lang din nung pagkatapos kong kumain nung nagtuhog-tuhog ho kasi ako doon eh. Pagkatingin ko nung pasampan ako ng motor, ba't may bag dito? Ang akala ko ho talaga,
Yung mga kapwa ko lang kumain, yung mga naglapag lang ho doon. Pagtingin ko kasi ho, may pera. Kaya hindi na ho ako nagtanong sa mga tao doon kung kanino yun kasi baka maraming umangkin doon. Kaya yun ho, inano ko na lang ho yung bag niya. Binilot ko na lang siya, tapos nilagay ko doon sa unahan ng motor ko. Basta nakita ko lang ho yung tigli 500 eh. Ginanong ko na kasi nagulat ako eh. Tigli 500 madami eh. Hindi ko ho nakita, hindi ko nga ho alam na meron palang tig 1,000 doon. Yun ho ang ano, kasi basta ginanong ko na lang ho kasi nasa lansangan po ako eh. Baka mamaya may makakita na may pera na dala yun ah. Yun ho ang inaano ko. Umuwi na ho ako sir. Kasi may pera na ho doon sa motor ko eh. Umuwi na ho ako. Baka mawaglit ko pa. Basta ang nasa ano ko noon ho sir, yung huling pasahero ko. Sabi ko baka kanya nga talaga to. Kasi ang ano ko naman ho, may contact naman ho siya sa akin. Hindi ko ho siya kinontak sir kasi baka mamaya nga ho, baka mamaya pwede niya hong aminin na kanya yun kahit hindi naman sa kanya kasi pera ho eh. Hinintay ko ho na siya ang tumawag sa akin. Yun po yung ginawa ko doon. Kasi sabi ko ho, sa isip ko, kung talagang kanya ito, malaking halaga naman ito, tatawag at tatawag sa akin yun. Ayun nga ho, yung ano niya, tumawag ho siya sa akin bandang alas 7 ng gabi. Ay sabi ko sa kanya, oh ma'am, andito naman po yung pera mo. Hindi ko naman ho pinakialaman ito, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko nga ho alam kung magkaano ang halaga nun eh. Kung magkaano ano nung pera na yun eh, bilang nun eh. Kasi basta tinignan ko lang ho pera, hindi ko na ho inano yun. Na kaya nga ho, pagdating sa pulis, tinanong din ako ng pulis kung magkaano. Sabi ko hindi ko ho alam sir kasi hindi ko din pinakaalam ang kako yan. Kaya pinabilang ho sa kanya ng pulis pagdating niya, pinabilang sa kanya ng pulis. Sakto naman yung pera niya. Kwento naman ng asawa ni Romel, may kutob na siya na may nangyaring kakaiba sa kanyang mister kung kaya't maaga itong umuwi. Pag uwi ho siya ng maaga, ganun nga po, alam ko na may parang may nangyari kasi nung unang uwi niya ng maaga, may nasakay siya na lasing, ganyan. Kumbaga, pagka may nangyayari sa kanya na hindi, umuwi na siya ho ng maaga. Kaya sabi ko, ba't ang aga mo? Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, halika. Sabi niya, may kukwento ako. Sabi niya, bakit? Di, kinakabahan ho ako. Barka ko, sa isip ko, nakadisgrasya siya, o kaya kung anong nangyari sa kanya, tingnan ko, wala naman siyang sugat. Di, sabi, ano ba yun? Sabi ko, sabihin mo na. Andito ho yung alaga kong bata. Sabi niya, halika, tingnan mo. Sabi niya, hoy, sabi ko, hoy, kanino yan? Sabi niya, hindi ko alam kung sa pasahero ko o dun sa mga kumakain kasi kumain nga daw po siya sa may istolyata ng mga yun. Sabi niya, wala daw siyang makitang kainan ng kanin. Di sabi ko, baka mamaya kung kanino yan. Ikaw ang dyan. Sabi ko, isulit mo na lang. Sabi ko. Hindi rin naman umano pumasok sa isip ni Romel na angkinin ang naturang pera. Kasi ho, talagang hindi po ako sanay ng ng pera na hindi sa akin sir, kahit gaano kalaking halaga yan. Hindi po ako sanay ng ganon sir eh. Sanay na ako sa buhay na mahirap sir eh. Mahirap pong gastusin ko man yung perang yun, hindi naman akin, papakain ko sa pamilya ko. Hindi ko naman ho pinaghirapan eh. Mahirap po yun. Hindi po ako kaka-interest sa kahit gaano kalaking pera yan sir. Tsaka kasi unang iniisip ko po kasi doon sir eh, baka mamaya po pinapag-utusan lang yung taong yun, kawawa naman siya. Tapos baka mamaya ako isa sa pangpagamot niya to sa isa sa pamilya niya, sabi ko. Yun ang nasa isip ko. Yun talaga po ang umano sa isip ko sir. Kawawa naman ka ako kung pambayad niya yun sa ospital dahil sa pinagamot yung isa sa pamilya niya. Paano kung yun lang ho yung pera niya na di inaasahan. Kawawa naman po. Tapos ipapakain ko sa pamilya ko, napasarap sa pamilya ko yung may ibang tao naghihirap doon sa pera na yun. Ayon pa kay Romel, baguhan pa lamang siya bilang motorcycle rider. Nung November pa lang po ako nagsimula sa kanya. Kasi karpintero po ang hanap buhay ko talaga eh. Matagal na po sir, sa 20 years na po. Nakakaano naman po, kahit paano yung po ang napapaano ko sa pamilya ko. So, dahil din po doon sa pagkakarpintero ko, kahit paano, tapos din po yung ang panganay ko, ganun po. Kasi yung mga ginagawa ko po, mga kabinet, mga sopa. Matagal na din po. Yun po talagang trabaho ko simula pa. Simula po nung pumasok yung sir eh. Yung mga furniture ng China eh. Simula po nun na yung local natin.
Aminado rin siya na mas malaki ang kinikita niya ngayon kumpara dati. Talagang full time ko, mas okay po siya. Yun po, pagka full time talaga. Kasi mas malaki po, lalo pag sa minimum lang po, mas malaki naman po siya. Tagaan lang po talaga. Ganun lang naman po talaga, tiyaga. Pag wala tayong tiyaga, wala din naman talaga. Pagsapit ng gabi, dito na siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang naging pasahero. Ang sabi niya po sa akin, may naiwan ba akong bag dyan sa motor mo? Sabi niya gano'n. Kasi ikaw lang ang huling ko, sabi niya. Kaya ikaw naalala ko kasi sa'yo lang ako nakasakay, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, meron po, ma'am. Sabi niya, kasi may pera nga daw po na laman. Sabi ko, po, ma'am, may pera dito. Sabi ko, nandito naman po, ma'am. Sabi ko. Sabi nga niya, kung gusto ko daw ihatid doon sa kanila, gabi na po nung oras na yun, sir. Sabi ko, hindi ho, ma'am, hindi na ako maghahatid niyan. Sabi ko, kung gusto niyo ho, isurrender ko na lang to sa police. Dito sa Police Valenzuela Station po, sabi ko sa kanya. Dito niyo na lang ho, puntahan, dito tayo magkita, sabi ko sa kanya. Kasi mas palagay ho ang loob ko pag dito lang sa Police Valenzuela Gusto niya doon daw sa Makati. Sabi ko, hindi na ho, ma'am. Sabi ko, kayo na lang ho ang pumunta, sabi ko sa kanya, kasi gabi na po. Pinuntahan naman ho nila nung mismong oras na yun. Nalaman din ni Romel ang halaga ng perang naiwan sa kanyang motor. 321,000 po. Yun po yung Tapos yun din naman po ang sinabi ng Vietnamese na okay naman daw, kumpleto naman daw po yung pera. Yun yung pagkakaano niya. Kaya yun po, pasalamat siya sa akin. Grabe po ang pasalamat niya, sir, talaga. Maluha-luha nga ho siya nung sabi niya, Kuya lang po ang alam niyang Tagalog Sabi niya, salamat ng marami, sabi niya. Mabuting tao nga daw ako, sabi niya. Ngumiti lang naman po ako sa kanya. Nginitian ko lang naman po siya. Natanong po siya ng mga kapulisan dyan, sir, pero ang sagot niya lang naman po nahiram daw po niya yung pera niya na yun sa kapwa niya din po Vietnamese dahil pampuhunan po sa damit. Hindi rin niya maisip na mag-viral sa social media ang kanyang ginawa. Hindi naman po, sir. Kasi kaya nga po inano ko doon sa pulis yun, sir Hindi naman po. Kaya nga po, kasi wala naman po akong na mag-ano siya o hindi, wala po. Basta ang ko lang naman po doon maibalik yung pera na hindi naman sa akin. Yun lang po ang pakay ko din talaga. Hindi ko po alam na yung pala kasi pinost po nung ng Valenzuela. Isang paalala naman ang kanyang ibinigay sa mga katulad niyang motorcycle rider. Mga paps, wag po tayong magka-interest sa perang hindi naman sa atin kahit gaano kalaki yan. Kasi hindi natin pinagpag-uuran yan Baka mamaya, sakali mangyari sa inyo din yun, mamaya hindi natin alam Pang-hospital pala nila yan, pangbayad pala sa hospital. Mahirap yung pakialaman. Kasi baka yun lang inaasahan nilang pera. Tapos napunta pa sa kamay natin na hindi maganda. Mahirap po. Wag po tayo magka-interest kahit na gaano kalaking halaga yan, sir. Personal ko ring nakaharap si Romel nang siya'y maging panauhin ko sa Responde sa radyo. At maging ako ay humanga sa kanyang ipinamalas na katapatan. Kahanga-hanga po itong taga Valenzuela na isa pong rider na nagsauli po na naiwang bag na may laman na higit 300,000 pesos ng isa pong Vietnamese. Ba't hindi ka nagkaroon ng interest? Hindi po. Holiday season. Hindi po. Oo, bakit? Mahirap po magka-interest ng perang hindi sa atin kahit gaano po yung kalaki. Oo. Mahirap po magka-interest ng Ikaw ba'y mulat sa pool motorcycle rider ka na ba? O may trabaho ka ba dati? Karpintero po ako. Karpintero ka? Opo. Oo. Ano ang payo mo sa mga kapwa mo motorcycle rider, Romel? Mapapayo ko lang po sa kanila, sir. Kung sakali mangyari po sa kanila yung katulad po nung nangyari sa akin, maski gaano kalaking pera ho yan, maski gaano ho kalaking halaga niyan, wag ho tayong magka-interest ng perang hindi sa atin. Yung lang naman po. Kasi mahirap po yun Papakain natin yung pamilya natin ng hindi naman natin pinaghirapang pera. Mahirap po yun. Tama. Okay. Palakpakan naman para kay Romel Villar. Romel, thank you so much. Sobrang bait mo at pinakita mo ang isang tunay na Pilipino na hindi nagka-interest
sa mga naiwan kong bagay ng ating mga bisita. Bisita may tuturing ang isa pong Vietnamese national. Siguro, yung Vietnamese na yun may kukwento niya dun sa ibang bansa, sa kanyang bansa na napaka-honest po ng ating mga kapwa Pilipino. Opo, sir. Congratulations! Salamat Palakpakan po. ulit! Thank you, Salamat Romel. po, sir. Romel Salamat Villar po yan. Tunay nga na buhay pa rin ang kabaitan at katapatan nating mga Pilipino. Dahil hindi matutumbasan ng anumang pera ang kapayapaan sa ating mga puso. Ito ang pinatunayan sa atin ni Romel dahil hindi siya nagpasilaw sa kinang ng salapi. Bagkus ay mas pinili niya na ibalik ang pera sa tunay na nagmamay-ari nito. Yan ang totoong tatak, certified e-responder. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Pagsasaayos ng sapatos at bag ang kabuhayan na mag-asawang senior citizen na nakilala ng responde matapos silang mag-viral sa isang social media post. Dahil kahit matatanda na, pursigido pa rin silang magkatuwang na maghahanap buhay. Kaya naman sila ay ating sinuportahan. Isang social media post ang nakatawag pansin ng ating programa matapos itong mag-viral. At batay sa Facebook post ni Tay Cuesta, gusto lamang niyang ibahagi ang kanyang nadiskubre na mag-asawang gumagawa ng mga sirang sapatos sa Project 4 sa lungsod ng Quezon. Dagdag pa niya, nasa 80 anyos na ang mag-asawa. At para mas maunawaan ng responde ang kwento sa likod ng viral post na ito, agad kaming nakipag-ugnayan kay Tay upang alamin ang iba pang mga detalye kaugnay sa mag-asawa. Kwento ni Tay, una niyang nakita mag-asawa nung minsang nagpagupit siya. Nakikita ko po sila on my way doon po sa barbershop. So sabi ko, repair shop. Actually, I tried them first before posting po. As in, nung ko naman nakita pulido po gumawa si nanay, tatay. And to be pretty honest po, medyo ka-age nila yung parents ko. Naanting po talaga yung puso ko with them kasi I see them doon na maayos po yung suot, parang going to work talaga sila every day and they're very passionate about their work. So, dun po, I started posting them po online. So, yun po. Tapos hanggang naging friends ko na po yan, si nanay tsaka si tatay po. Actually po ay hindi ko po talaga inakala na it would go, I'd say the word viral. Kasi I started posting them around the neighborhood. Meron po kasi kaming community page, yung Project 4 community page. So, it started from there. Then, I posted in different groups. Tapos, nagugulat na lang ako, people are messaging me na paano sila mahahanap. At sa tulong ni Tay, nakilala na rin namin na mag-asawang senior citizen na sina Tatay Roger at Nanay Gloria. Kwento nila sa amin, si Tatay Roger ay mahina na ang pandinig. Sir, I have a poor hearing, sir. Sige pa, sige pa. Dito na namin sila tinanong kung bakit nagtatrabaho pa rin sila sa kabila ng kanilang edad. Mahirap. Ano kami, sir, ginagawa namin ang lahat para mabuhay naman kami ng marangal. Di kami nangingi sa kapwa namin. Lahat ng effort ginagawa po namin. Kami, matanda na po, pero nice naming kumita ng maayos na pagkita para mabuhay namin ang sarili namin upang mabuhay ko rin ang aking asawa. Mahirap ang buhay ngayon. Mahirap, kaya di pwedeng aasa ka po sa anak. Meron kaming anak, 2 lalaki. Pero may mga pamilya na rin sila.
Dati siya lang doon sa pwesto. Eh sumama na rin ako, tinutulungan ko siya. Magdidikit ako, ayan, may pandikit pa yung kamay ko. Ayun, minsan maalis siya, nagpapatahi siya. May pambili rin ng ulam, tsaka Ayun, bigas. panggastos, sir. Mahirap, mahal ang bigas ngayon eh. Bagamat may mga anak, ayaw naman nilang umasa sa mga ito. Mahirap umasa sa anak. Minsan nakakahingi rin kami sa kanila. Sometimes, Pero sir. nag-aaral kasi yung mga apo ko. Ang panganay ko, 4 ang anak. Yung bunso ko, 2 anak. Ang panganay ko po, siya po ang kasama ko ngayon sa bahay namin. Dahil diya kahit papano siya, kumikita po. Kwento pa nila, natuto silang gumawa ng sapatos dahil sa ama ni Nanay Gloria na isang sapatero rin sa Marikina. Tatay ko, 13 kami magkakapatid. Yan ang binuhay ni tatay ko sa amin. Sapatos lang, nanay ko wala. Sa Marikina siya, mga kapatid niya. Magaling gumawa ng sapatos yun. Ako naman, bilang asawa ng aking misis, nandun ako, excuse ba? Inuusyuso ko lang paano paggawa, sir. Nagkaroon ng strike po sa La Pasita, binayaran po kami. Yun po pinuhunan ng aking asawa sa prutas. Yun naman, asawa ng Diyos, lumaki naman yon. Ang problema po, sir, bumagsak ang aming kwan. Wala talaga. Zero balance po. Nagpunta kami ng Marikina po, sir. Tumira muna kami sa kanyang kapatid. Mga 4 months, 5 months. Humirap po kami ng kapital para mag-umpisa, magtayo kami ng panghanap buhay. Kaya sa sapatos, sir. Ayun, nangupahan kami sa yung sinasabi kong apartment. Doon kami nag-umpisa, matagal. Kung hindi po, nag-pandemic po, hindi kami siguro alis doon. Nagpasya kami, pag-asawa, uwi kami sa San Juan. Meron naman espasyo doon sa Silong. Yun naman ang kinuha ng asawa ko para kanyang ba. At kahit may kalayuan ang San Juan sa Project 4, mas pinili nila na dito ialok ang kanilang serbisyo. Mas maganda dito. Nakatakbo kami ng taong na wala kaming bayad. Ano kami sa harapan ng bahay nila. Bira yung ganun, di ba? Kung kami sa iba, baka masipa ka agad kami. Hindi rin manuhad lang ang kanilang edad sa kanilang pagtatrabaho. Noon, sir, mahirap talaga. Ngayon. Pero ngayon, hindi na, sir. Kaya ko pa, sir. Malaki Kaya ko pa. kaya ko pang bumakbak ng sir. Problema lang kinakatakutan ko, sir. Problema lang. Wag lang ako mabibigyan ng problema. Dahil dinidibdib ko yung problema, sir. Repair lang. Hindi naman bago ngayon. Wala na nagpapagawang bago. Hindi na masyado, Kasi sir. matipid ng mga tao ngayon po. Puro rubber tahi. Ganyan, mga rubber na ganyan, puro tahi lang. 200, tanggap namin. Kung mga ganyan lang, sir, Kamay. ako na mismo tinata. Kamay, kinakamay ko na. Pero pag Pero bilo, kung all around, ayan ganyan, all around. imamasin ko, sir, para maganda naman. Maganda. Ayoko naman yung customer ko mapangitan, sir, eh. Kailangan may balik. Kung dati halos wala silang kinikita, nagbagong lahat nang makilala nila si Tay. Konti lang. Minsan 200, minsan wala. 100. Namamasahe pa kami, 120. Minsan-minsan naman yun, eh. Oo. Ganun ang talaga hanap buhay, sir. Si Thea nga, binidyo kami. Sabi sa amin, at least ka na nanay, nakita namin ka sa video. Kayo yun sa video, nagpapagawa na sila sa sapatos. Ayun, malaking tulong, sir. Malaki. Dumami. Dumami. Dumami, sir. Nung wala. Nung siya lang mag-isa ron, pagdating ng bahay, sabi ko, ang kita mo, bigyan ako 50 pesos. Sabi Oo. ko, ano to? Opo, sir. 50 Doon lang di ko kita pakilala mo. si Bandeya. Sabi niya, oo, walang nagpagawa eh. Kaya ang ginawa ko, sumama na ako doon. Nung sumama ako, ayan, nakilala ko na si, Bandeya. Montea. Sabi Doon niya, nag-umpisa, sir. Pag may darating na magpapagawa ng sapatos, sir, tinatanong namin, paano nyo nalaman na meron dito? nasa video Sa kayo Facebook. eh, sabi niya, ay sa Facebook. Doon nila nakita kami. May sasakyan pa, sir. O, pinupuntahan kami doon. Doon nagpapagawa. Kaya nakikita nyo ngayon. Aba, ganda-ganda na. Oo, 500, 300. Masaya ka na. Sir. Maging ang may-ari ng pwesto ay tinutulungan din sila. Peso kami doon dahil wala pang tao. Oh, sarado pa naman, sir. 2 betang na mababa lang, nakaupo kami doon. Yung si
Lalo na si Balbu- Mantea, hindi namin malilimutan si ano, Mantea. Balbuena rin. Oh, Miss Binibigyan kami Balbuena. ng pag-uwi namin. Kahapon, binigyan akong tasty, tapos may ulam pa, may pakapi ka pa. May Sabi- take home pa, sir. May take home. Sabi ko, salamat na lang. Mababait sila. Kapansin-pansin din sa mag-asawa na bagamat hirap sa buhay ay lagi silang nakangiti. At halata mo sa kanilang kilos at galaw ang pagmamahalan sa isa't isa. At ang responde, hindi rin pinalampas sa pagkakataon na mas mapasaya pa ang mag-asawa. Dinalaw natin sila sa kanilang bahay at malugod nila tayong pinatuloy sa kanilang tahanan. Dito rin ay kwento ni Nanay Gloria na bukod sa pagre-repair ng sapatos ay nagugupit din siya. Pag wala akong pera, may magpapagupit, ginugupitan ko sila. Oo, 50 pesos lang sinisingil ko. Ngayon, kung magbigay silang 100, mas okay, di ba? Pero hindi alam, isang sorpresa ang ating bit-bit para sa kanila. Daldala na namin ng groceries para mabawasan ang kanilang alalahanin sa kanilang kakainin sa mga susunod na araw. Pero po akong bibigay sa inyo. Ay, Okay. wow! Sa inyo to. Talaga naman, dami. Kami ay taas puso nagpapasalamat po sa inyo. Kami mag-asawa. Salamat po sa Net25 Responde. Maraming salamat po sa aming mag-asawa na matanda na. Maraming salamat po sa pamunuan ng Net25. At sila ay napakabait po sa taong mahihirap na katulad namin na sila ay laging nakandang tumulong. Nandiyan lang sila. Kadalasan sa mga viral posts, nakadidiskubre tayo ng mga kwento at pangyari sa ating lipunan. Pero higit sa kakaibang istorya na iniwan sa atin, ay ang inspirasyon na ating nakukuha mula sa mga taong nakikilala lamang natin sa mundo ng social media. Tulad ng natatanging pagsisikap at pagmamahalan na mag-asawang Roger at Gloria, na sa kabila ng kanilang edad at pinagdaraanan ay nananatili silang positibo at lumalaban sa anumang hamon ng buhay. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Isang ginang na may sakit na leprosy ang lumapit sa programa. Pero ang tulong na kanyang hinihiling, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ang aming naging responde, inyo pong tunghayan. Paano nga ba nasusukat ang kabutihan at kadakilaan ng isang ina? At hanggang saan ang kaya niyang ibigay at isakripisyo para sa kapakanan ng kanyang anak?
Itong pinatunayan ng 32 taong gulang na si Mary Grace. Dahil sa kabila ng kanyang kondisyon, ay nagsusumikap siyang maghanap ng paraan para may taguyod ang nag-iisa niyang anak. Ako po si Mary Grace Boyser, 32 years old. High school pa lang po ako noon, parang nararamdaman na ng lola ko, bakit iba yung nagiging himatayin ka, tapos parang nanghihina ka, then lagi kang may sugat, kahit hindi ka naman Tapos pinatest nila ako kung diabetes ako. Tapos doon nalaman na hindi ako diabetes. Na-treat po nila na mayroon po akong leprosy. Na leprosy po siya, parang sakit po siya sa balat. Na kailangang kinakain yung resistensya ng katawan. Leprosy ay isang sakit na nakukuha sa bakterya na Mycobacterium leprae. Kadalasan itong nagsisimula sa pag-iiba ng kulay at kawalan ng pakiramdam ng balat na kalaunan ay nagdudulot ng pamamanhid at pagkawalan ng pakiramdam sa mga kamay, paa at muka ng taong meron ito. At ito ang eksaktong sintomas na naranasan ni Mary Grace. Noong una man parang kala mo, meron siyang, parang tigda siya, bulutong tubig. Kasi mayroon ako dito sa kamay, tapos parang an-an siya na ang lalaki niya rito. Pero hindi naman pala siya an-an. Nung itinis ng PGH, dun po yung lumabas. Ganito yung kamay ko, bakit parang kahit anong gawin ko, napapasok man ako, hindi ko siya nararamdaman. 2012 na meron ako noon, tapos parang 6 na buwan kang magagamutan noon. Dun ko na lang po natanggap na, ay, syempre, kailangan mong tanggapin maggamot ka kasi kung hindi ka magagamot nun, ma'am, dadami yun, tapos lalala yun. Ngayon po, wala na po ako nun, ma'am. Yung leprosy, treated na po ako noon. Kaso, ma'am, hindi na mababago yung mga naging determine yung sakit na yun, lalo na yung sa kamay ko, yung sa pakiramdam ko, kasi ugat na yung tinira ng sakit na yun. Bagamat may tuturing ng magaling si Mary Grace mula sa kanyang karamdaman, hindi na nawala ang bakas na iniwan ito sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ang kanyang mga kamay, hindi na normal. Ang mga kuko at daliri, tila unti-unting nawala. Dati naman, ang gaganda ng kamay ko, parang unti-unting na, yun po yung pinaka na ma'am. Tapos yung, iba na rin po yung mukha ko, ma'am, kasi may nagsabi na hindi pantay yung mukha mo, yung smile mo, may ganun talaga. Nawala lang man yung sa balat, ma'am, tapos yung parang infection doon sa loob ng katawan mo. Pero yung parang determining ng mga parts sa labas, hindi na nila mababago. Dahil sa mga infeksyon, kinakailangan ding putulin ang kanyang kaliwang binti at paa. Ano po siya, ma'am, nung naputulan po ako noon, ma'am, panahon pa po yun ng may bagyo pong, ma'am, Yolanda yun. Yung tinitiran po namin sa Manila, dahil doon po ako nagpapagamot para mas malapit. Doon ako nag-stay. Then parang nagsipag-sipag ako, naglinis ako. Then pagkalinis ko, ma'am, parang may nabasag na baso. Pero winalis ko naman, ma'am. Tapos hindi ko alam na naapakan ko dahil nga sa sakit ko, wala na akong pakiramdam. Tusok pala ako ng bubog, ma'am, na maliit. Tapos, hindi ko naman ma'am. Tapos, ginagamot ko naman. Hindi siya, ma'am, yung humilom. Lumaki pa siya ng lumaki habang ginagamot ko siya. Tapos, doon na in-x-ray ng orthopedic na meron palang bubog sa loob mismo doon ng paa. Yun yung ng orthopedic na kinausap nila yung derma ko na gusto nilang putulin na lang para mawalan siya ng, na
anak. Pero ako, hindi na yung, tapos na yung responsibilidad dapat nila sa akin kasi may anak na ako, nasa tama naman na akong edad, pero saan ka pa rin no? Saan ka pa rin nakamonitor, kundi sa kanila, umaasa ka pa rin sa kanila, kaya sobrang laki na naitutulog sa akin. Sana yung magulang ko, kung gaano katatag, gano'n din katatag yung lakas nila para huwag kami pabayaan kasi hindi na lang po ako ang inaalagaan niya para naging 2-in-1 pa dahil ngayong anak ko, inaalagaan na rin po nila ngayon. Sila po nagpalaki sa anak ko simula baby, sila na ang naging magulang. At sa kabila ng kanyang kondisyon, si Mary Grace naglalabada para may maiuwing pera na pandagdag sa gastusin ni Unica, lalo na't nag-aaral na ito sa elementarya. Tinutulungan ko na lang po sila, ma'am, sa gawaing bahay. Ako naglalaba ng mga damit namin kasi hindi naman po makakalaba yung mga magulang ko. Kaya yun, ako na lang naglalaba, naglilinis, nagsasayang minsan sa bahay na lang namin. Yun. Ngayon, naglalabandera lang po ako pag may pasok kasi meron po ako kaibigan na magpapalaba sa akin para lang po may pambaon yung anak ko. Kasi ma'am, hindi naman po lahat pwedeng dun sa ini-income ni Papa, iuubaya yung ano ng anak ko. Para di lang, masabi man ako, ma'am, na kahit ganito ko, at least, di ba, ma'am, meron akong na ano sa anak ko na ambag na kahit pambaon-baon lang sa araw-araw niya. Hindi ko na hinihingi sa mama ko, sa papa ko. Bali, ang ano na lang nila, yung pagkain namin sa araw-araw, mag-ina. Sinilarawan ni Mary Grace ang kanyang anak na si Unica na matured ng mag-isip sa edad nito na 9 na taon. Dahil dito madalas itong mapaaway sa eskwela. At ang dahilan, lagi niyang ipinagtatanggol ang kanyang nanay na si Mary Grace sa mga nangungutya dito. Kinakausap ko naman siya, ma'am, bakit ganun ka? Siyempre, sasagutin ka pa niyan, ma'am. Siyempre, ikaw ba naman, ano yung nanay mo? Siyempre, masasaktan ka. Kung nari, mama o, sabihan si mama o, ang ganyan mama o mo, hindi ka ba magagalit? Di ba magagalit ka? Sa kabila ng lahat ng ito, si Mary Grace may isang pinagpapasalamat sa kanyang buhay. Lagi ko na lang sinasabi sa Diyos na ang dapat kong ipasalamat sa Kanya ay yung binigay niya talaga ako ng anak, ma'am. Kasi yun yung sabi nga nila, di ba? Yung material, kung ano man ang material na matatanggap mo, dapat yun. Akin, ma'am, hindi material. Ang importante, ma'am, may anak ako. At least, kahit pa paano, may mangyari man sa akin, at least alam ko sa mundong may anak pa ako na mag-aano sa akin, mag-aalaga. Kasi di ba, ma'am, yung iba nga hindi magkaanak eh. At least ako, kahit ganito ako, may anak ako. Tapos yun na yung inaano ko sa Diyos na pinapasalamat ko sa Kanya na kahit ako na lang yung magkaroon ng sakit, ma'am, wag lang talaga siya, ma'am. Kasi mas gustuhin kong maging healthy na lang siya kaysa sa akin. Kasi ako, ma'am, matanda naman na ako siya. Bata pa siya, kaya magagawa niya lahat ng gusto niya. Tinatanong ko nga siya, ma'am, kung anong gusto niya. Sabi niya, gusto daw niya maging doktor kasi gusto daw niya akong gamutin. Kaya naman ang munting hiling sa amin ni Mary Grace, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang anak at pamilya. Magutom na ako, ma'am, wag lang po si Unica. Yung po, kasi ma'am, si Unica po, ma'am, masaya na siya basta may kinakain lang po siya ng ani. Ko lang po sana talaga magkaroon ng negosyo kami ng mama ko kasi matanda na po sila, ma'am. Ang hirap po ng naglalako lang po yung tatay ko, ma'am. Gatugan. Ang kinikita lang po, ma'am, sa isang araw ay 150. Sa 150 na yun, ma'am, pagkakasyahin mo pala at dun mo hindi mo maano. Minsan, isang araw, nag-ulam kami ng ng asin, nag-ulam kami ng asin kasi laban pa rin kahit ganun po. Hindi batid ni Mary Grace na nung mga oras din na yun, ay bit-bit na namin ang unang responde na kanyang hiniling. At bagamat malayo ang kailangang lakarin mula sa kanilang bahay patungo sa labasan kung saan naghihintay ang ating bit-bit na sorpresa, ay matyaga pa rin na naglakad si Mary Grace at Unica. Di natin kaya. Yan lang. Wow! Wow! Ang daming ng baby ko. Wow! Wow! Ano sabi mo? Maraming
Thank you po sa lahat. Masayang masaya ang mag-ina dahil sa wakas hindi na magiging problema ang kanin sa kanilang hapagkainan sa mga susunod na araw. Masaya rin si Unica sa mga biskwit na ating daladala. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng mag-ina. Tulong na po yan, ma'am, pangkain namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa programa nyo. Alam nyo po, yung gantong simpleng bagay na to sa amin po, sobrang laking natutulong nyo na po sa amin. Sana po, marami pa po kayong matulungan. God bless po. Kasabay ng mga inihanda nating pagkain, nakipag-ugnay na rin ang programa sa ilang mga individual na maaaring magbigay ng dagdag na pangkabuhayan sa mag-ina. Kailanman hindi masusukat ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pinatunayan ni Mary Grace na sa kabila man ng kanyang kapansanan at mapanghusgang mundo, hindi ito naging hadlang para maging mabuti siyang ina. Isang ina na gagawin ng lahat para patuloy na maitaguyod ang kanyang anak. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids! You're here! Finally! We've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Kahit matatanda na, ang kanilang hangarin na makatulong sa paglilinis ng ating kapaligiran ay hindi matatawaran. Sila ang Busilak River Rangers. Gaano nga ba kabusilak ang kanilang advokasya? Narito at inyo pong tutukan. Mahigit 400. Yan ang bilang ng ilog sa bansa ayon sa National Water Resources Board o NWRB. At ang bilang na ito, sapat upang mapagkuhanan sana ng malinis sa tubig. Ngunit, paano nga ba ito mangyayari kung karamihan ng mga ilog sa ating paligid ay napupuno ng basura? Kaya naman, ang nakilala namin na grupo mula sa Angono sa lalawigan ng Rizal, ginagawang lahat para patuloy na mapangalagaan hindi lamang ang iniingatan nilang ilog ngunit ang kalikasan. Sila ang Busilak River Rangers. Sa aming grupo na kami na maglinis. Tapos ngayon na nakita kami ng CRS after Ondoy. Kaya doon kami nagkaroon ng pangalan na Busilak kasi after Ondoy 2013 or 12 naglilinis na po 'yon. Ang mga hindi pa Busilak ang tawag sa amin. Parang kababaihan lang. Nagsimula kami sa 25 persons. Nagbo-volunteer po kami ng wala po kaming hinihingi ng anumang kapalit.
dito po sa amin bayan, nag-iikot po kami ang mga busilak na may puso. Nag-iikot po kami maglinis kung saan po ang mga kanal na barado. Doon po kami naglilinis sa mga bakantin lote na kailangan namin bulabugin ang mga lamok para po iwas peste sa mga tao. Yung mga kagaya ng dengue. Kaya hindi po kami masyado naapektuhan sa mga ganon. Dahil na rin sa sarili nilang pagsisikap, nakilala sila ng lokal na pamahalaan sa kanilang lugar at maging ng DENR o Department of Environment and Natural Resources. Kaya naman mas nakakakuha sila ng suporta, lalo na sa mga kinakailangang mga gamit sa paglilinis. 2019, September 2, na ano po kami ng DNR. Kaya na anuhan namin na River Ranger, dinugtungan namin ang busilak. Kasi po kami ang mga busilak na mapalad na nakuha ng DNR para dito sa mag-maintain ng kalikasan dito sa Angono. Nagbibigay po sila ng mga gamit, kagaya ng guantes, bota, daspan, yung mga pangangailangan po namin. Minsan yung mga parmerienda, kasi yun lang naman ang ano namin, pero wala po kaming sahod na inaasahan. Kasi voluntary nga eh. At sa pagbisita ng Responde Team, nasaksihan namin ang voluntaryong trabaho ng kanilang grupo. Bit-bit ang kanilang mga panlinis, tulad ng kalaykay, karet at mga sako. Sumakay sila sa maliit na bangkang ito para tumungo sa target nilang linisan ng umagang yon. Simula na ng trabaho, ang mga basurang lumulutang agad nilang inipon at kinuha. Hakot dito, hakot doon. At para mapanatili hindi lamang ang kalinisan, ngunit maging ang ikaayos na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Inaalis din nila mga water lilies na napapadpad sa kanilang ilog. At para matiyak na makuha ito lahat, kinakailangan pang lumusong sa ilog ang isa sa kanila. Habang ang iba naman, agad na dadakutin ang mga ito at itatabi. Tinatapas din nila ang mga nakuhang water lily para hindi na ito muling tumubo pa. Habang tinitiyak na ang mga basurang nakadikit dito ay nakukuha nila. At kahit nasa kalagitnaan ng sikat ng araw, dire-diretso lamang sa pagtatrabaho ang mga miyembro ng kanilang grupo. Kapansin-pansin din na karamihan sa kanilang grupo ay may edad na, pero hindi natitinag sa paglilinis at pag-aakot ng mga basura. Ang busilak po namin dati, wala pang pandemic, ay nasa 700. Kasama po ang 40s na mahabang parang, umabot po kami na 1,000. Tapos ngayon ay nagkaroon ng pandemic, bali bumaba dahil ang mga seniors, PWD, pina-stop muna sumama sa amin sa paglilinis. Ngayon, ang ano na lang namin, active, nasa 300 po. Ang busilak na may puso po ay 5 area. Kumbaga sa 5 barangay. Pagkasama ang mahabang parang, nagiging 6. Yun po yung ano namin, nakaalat sa amin na assignment sa araw-araw. Sa weekly, hindi ko maaano kasi, ano po yun eh, 3 klaseng basura po kasi ang inaano namin, bio, non-bio at saka residuals. Minsan nakakakuha kami ng 90 sa isang araw na bio. Mas mababa naman ang non-bio, nakakakuha po kami ng 60. Tapos ang residuals po ay nakakakuha po kami ng 10, 20, 30. Yun po ang marami po. Yun po ang ano. Pero ngayon, nag-lessen na ang aming basura. Isa si Marilyn sa kasakasama ng grupo simula nang ito ay mabuo. Siya naman ang leader ng Busilak River Ranger sa barangay San Roque. Papakinggan ko po ang Busilak. Tapos, nung nalaman ko po na ganun, na masaya, kaya po, nagsikap po ako na makilala sila. Wala pang Busilak ang San Roque. Kaya iyon, sabi niya, gusto mo, magbuo ka ng sayo. Tapos sabi niya, magbuo ka muna ng 20 katao. Iyon naman, tapos nagsimula ako ng
nagbuo ako ng 20 katao, ayun, napasama na kami sa kanila. Okay naman po kasi masaya naman po eh. Lalo na yung busilak namin na na tuwing Sabado. May clean up kasi kami tuwing Sabado sa busilak eh. Lahat po per barangay, sama-sama po kami naglilinis. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang barangay, kung saang area ka. Tapos nasaan yung kwentuhan, nasaan yung tawanan, ganon. Eh, yung tulong na nakatulong ako na maging malinis ang ilog namin. Tapos nandoon yung masaya kami. At bagamat isang mananahi, si Marilyn naglalaan ng oras para matiyak na lagi siyang present sa mga gagawing aktibidad ng grupo. Gustong-gusto ko nga po lalo na yung sumasakay kami ng bangka. Tapos sinasalok namin yung yung mga basura. Masaya naman po. Ang pangit lang po habang kami, naglilinis kami ng ganyan, may humahagis po. Minsan po nahagisan ako yung basura na may mabaho. Yun po, buti na lang po hindi tumama sa mukha ko, diyan lang po sa gilid. Yung nakakatakot na experience ko, yung sabi may ahas. Sakto naman na medyo malapit ako doon. Ang laki ng ahas. Di pag sabing ahas, nakita ko yung ahas, karipas ako ng takbo kahit na kasi aakyat pa kami may hagdan. Talagang as in aakyat na ako ng hagdan kasi ang laki ng ahas, nakakatakot talaga. Hindi, tuloy-tuloy pa rin kami kasi nga, grupo kami masaya kami At sa kabila ng mabuti nilang hangarin na rumisponde sa kalikasan, hindi pa rin sila nakaliligtas sa pangungutya ng iba. Kaya naman si Daisy, naiyak na lamang sa madalas nilang maranasan tuwing naglilinis sa mga ilog. Gusto ko kung makikita nila itong aming ginagawa. Gayahin nila kami kasi lagi kaming top performer po ng aming bayan. Ang akin lang, wag nila kaming bulihin. Tumulong na lang sila, dapat nga tapat mo, linis mo Hindi Andiyan kami naglilinis, sana wag na nilang gawin. Yung nandyan kami naglilinis, binabastos kami. Sana kahit naglilinis kami sa ilog, matuwa sila. Wag nila kaming kutsain. Pag may mga ano ba yan, mabaho. Kami nga, nasanay na kami. 4 years na, almost 4 years na kami sa DNR. Yung amin talaga maintain sa ilog. Sa kabila ng mga ito, si Daisy at ang grupo nila hindi magsasawang ipagmalasakit ang kalikasan. Yung amin ambag talagang napaka-swerte. Napapaliguan na nila ng mga bata. Yun sinasabi nila nung araw na napapaliguan daw. Tapos nagkaroon ng napakarumi. Kasi ang coliform bacteria namin ay napakataas. Tapos ngayon, nabawasan naman kahit papano doon sa aming paglilinis. At saka yung mga isda, nakakatuwa na marami yan. Pag iba ang kulay ng ating ilog, marami yan dyan nangingisda. Tapos hindi lang sila, kami din nakakasaksi kasi nakakakuha sila na ano ko pa ngayon, na ibablog na marami talaga, minsan 15 kilos. Ano lang nila yan, kinakapa. Kinukuha lang sa ilalim ng ano. Proud po ako na isa lang kaming pangalaga ng kalikasan. Kung ang ibang tao hindi kami na-appreciate, kami proud na proud po kami. Ang simpleng pagbubulsa ng mga balat ng candy o pagtatapon ng anumang klaseng plastic, malaking bagay para makatulong tayo sa pagpapanatili ng kalikasan ng ating kapaligiran. Kaya naman, may tuturing na busilak ang puso ng grupo ng Angono River Rangers. Dalam bawat paglilinis nila sa bawat sulok ng ilog sa Angono, nagpapatunay na kaya nating gumawa ng paraan para respondihan ang ating kalikasan. Kami ang Busilak River Rangers, Certified E-Responder.
Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na ho mawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. At ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ako po si Alex Santos. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino kahit sino